Hello, good morning mga katek. Yun nga, it's me, IT Moto. Today is gamit ko Kymco Super 8 125cc 2013 model. Actually, nabili ko to last July this year. So second hand na siya. And then so far naman, ayun, loko na siya. Siguro normal na rin siya mga second hand unit. Nagloko siya, and then ang unang pinaka cause ng paglaloko ng motor na to is yung pag-overflow carburetor. So tumirik ako, and then ayun nga, nahirapan ako na paanda rin ulit nung tumirik ako. Pero yun nga, yung sa unang pinaggawaan ko, sabi wala daw cause yung carburetor. Eh di sabi spark plug lang daw. And then kumanda naman siya. That day, upauwi ako, tumirik ulit. And then ayun nga, hinala ko kasi carburetor, gawa ng may nakita akong tumutulo, nag-overflow. Ang ginawa ko, sa ibang shop naman, pinacheck ko yung carburetor. Ayun nga, sabi ng mekaniko, bakit nga daw hindi binuksan nung unang gumawa yung carb. Siguro inisip ko na lang din, umandar na ba't kailangan pa nila silipin. So ayun, another gastos ulit. Okay naman yung pangalawang mekaniko ko, na findings naman niya na siguro dahil sa air filter na rin, marumi, ganyan. Tapos yung airbox ko is gawa nga second hand nga, parang dinikitan na lang ng rubber seal. Mga nakarang araw na yun, umulan. Siguro napasukan ng tubig o putik. And then okay naman siya. Pagkagawa ko naman, nilinis lang yung carburetor. And then binalik ulit. Pero in-advise nga ako na magpalit nga ng air filter tsaka airbox. Ayan, syempre makulit tayo. Hindi mo tayo nagpalit kasi nung time na pinagawa natin yon, nagtarong tayo dun sa shop na pinaggawaan natin, which is ayun nga, dun yung mekaniko. Walang stock kasi mahirap nga daw maghanap ng brand new stock nun. Kumbaga konti na lang kasi user nitong Kymco Super 8 na to 125 Sa online ka pa makakabili. Ang mahirap doon minsan by order pa. Kaya hindi ko muna siya pinalitan. Gamit ko naman siya ng mga ilang araw. And then ayun nga, suddenly 1 week ago, siguro mga 10 days later, pauwi ako. Buti na lang pauwi ako. Nagloko ulit. Para siyang nalunod muna. And then nung huminto ako, pinay-start ko, nag-usok. Doon ako kinabahan. Kasi itong motor na to is walang kickstart. Nakuha ko siya, wala nang kickstart. Yun nga, pinaka-common issue ng Super 8 125. Mabilis mabasag yung kickstart assembly niya sa may crankcase. Ayun, buti na lang maganda yung battery. Start ako ng start. Nung nagusok na, hindi ko na pinaandar. Ay syempre iba na yun makina na related na yun tumawag ako sa bayaw ko, hingi ako rescue. Tinulak namin to hanggang pauwi. And then syempre gabi na yun, hindi ko na siya na-check yung makina kung ano pa naging issue, kung ano. Kinabukasan ko na siya na-check. Although nung nasiraan ako, chinek ko naman siya ng yung mga spark plug. Dumating naman agad yung bayaw ko, since na freelancer naman kasi yung bayaw ko minsan nasa bahay lang. Pinahiram niya ako ng motor for 2 days since Wednesday nga kasi ako nasiraan. Hindi, pinahiram niya ako para Saturday ko na lang gagawin. Pero syempre makalkal tayo, nung Friday pa lang trinay na natin paandarin. Umandar naman, nagulat ako umandar. Tinanong ko nga dun sa ano ba tawag dito, mekaniko dito sa amin na kilala naman na nagagawa talaga ng mga motor. Possible nga daw overflow yung carburetor. Yun yung naging issue nung unang part na sira tong motor na to, carburetor nga. Sabi ko sa kanya na nagusok. Although nag-search naman ako kung bakit nagusok, unang reason nga is baka nga daw sa langis, natuyuan, or kumayod yung piston. Kaya nung time na yon, chinek ko na may langis, punong-puno naman, walang naghalong or man tubig o napasukan. Kasi wala rin naman akong masyadong bahan na puntahan
or nalusungan eh. Mga talsik-talsik lang ganon. Kaya nagtaka ako ba't tumusok. Hindi naman. Regular naman tong pag-change simula lang nabili ko. Every 1,200 or 1K pa lang, change oil agad. Yun nga, based dun sa search ko is parang wala na siyang nasusunog na gasolina. Or puro gasolina na nasusunog, parang gano'n, hindi ko magets. Hindi na akma yung air fuel mixture, hindi na siya nasusunog ng maayos. Friday ng gabi, binaklas ko siya, and then dinala ko nga sa mekaniko ko. Ayun nga, parang may bumaranga. Yung bis na pataw dito sa overflow na diagram dun sa ilalim ng karburador, lalabas yung overflow na gasolina umaabot na hanggang piston ng gasolina or dun sa mismo pinakagitna niya sa akin. Kaya ang nangyari, hindi siya talaga andar, gawa ng lunod na ayun nangyari. Inayos naman na ng mekaniko ko. Ayun nga, kasi Mio days pa lang, mekaniko ko na yun yung sa amin. Tapos, ang suggest niya is magpalit na nga rin ako ng air filter tsaka mga fuel house, kasi na-share ko na rin sa kanya na pangalawang beses na tumirik gawa ng ayun nga, madumi nga ganyan. Pabili ako ng makapal na fuel hose. Yung air filter naman, diniskartehan ko lang. Yung parang ginagawa ko ng ilang taon sa Yamaha SC ko noon, na ang gamit ko is filter na aquarium. Bili ako ng hose. Ang mali ko, bumili ako ng hose. Wala akong biniling clamp. Ngayon pala, reminder lang din po sa mga bibili ng fuel hose, i-ensure natin na magandang klase na yung bibili natin. Kasi merong tig 50 pesos na transparent lang, which is madali lang magato. Siguro mga wala pang 1 taon, lalo pag gamit ka sa gasolina. Kung mga breather lang, okay lang siguro yun. Pero kung ayun nga, sa gasolina is gamit nyo, possible lumutong. Ang worst pa nun, hindi nyo mamalayan na may biyak na pala, tapos sa daan kayo, tataka kayo ba't ang bilis maubos ng gasolina, masira. Kaya ang binili ko yung tig 100 pesos na, hindi ko lang sure kung ilang meters yun o basta naka-precut na siya pero makapal siya, parang isang hose na kulay itim tapos binalutan pa ng hose ulit na makapal. So may brand naman yun, TTGR, kung familiar kayo doon. Ito yung nakakabit ngayon dito. Ang problem nga is wala akong clamp na nabili, hindi ko na consider yun kasi akala ko Bolton lang yung mga clamp ng sa stock, which is hindi pala. Ang clamp pala dapat is compatible dun sa binili ko. Medyo mataba kasi, kumbaga yung diameter lang ng pinaka butas niya ay nung kasukat. So siguro itong weekend ulit, so ngayon kasi Monday, as of October 16 or mga ilang araw siguro, lalagyan ko na ng clamp. Syempre mahirap na, baka tumagas yung gasolina natin, gapan natin. Par naman, tinesting ko naman siya nung pagkakabit ko ng Saturday, umandar kasi agad so far naman okay naman. Ang ginawa ko, tinesting ko siya papuntang Naik naman, siguro mga araw 10 kilometers din yun. Okay naman, kasama na rin yung tono, tinono-tono ko na rin, wala namang backfire. Ito kahit second hand ko nabili, mabait naman sa akin to kasi masisiraan man ako pero naayos din naman. Tsaka hindi siya mismong deep ang sira, kumbaga hindi sa makina o saan. Ang pinaka worst nga lang yung Monday din nun, nasiraan ako papasok. Ito pala, Kimco Super 8125. Konti lang din nakikita akong user dito sa Cavite. Siguro nga, paano ang dami na lumabas ngayon na mga FI din, malakas sa gas. Kaya siguro mura ang bentahan nito sa market, malakas sa gasolina. Papalo siya nung ginaanan ko ng bola ng 25 to 28 kilometers. Kasi akala ko Mio days lang pag nagaan ka ng bola, arangkada syempre, di ba? Di ko masyado nagustuhan, walang dulo halos walang dulo.
lakas sa gasolina rin, 25 to 28. And then nung nagbigat ako, 10 by 12 ako, tatlong 10, tatlong 12. Pumalo na siya ng 32 kilometers. Pero nung time na nilinis ko na to, Sabado lang, nag straight 12 na ako. So far okay naman sa performance. Yun nga lang, check pa natin yung fuel consumption niya kung nagbago ba rin. Kasi ayun nga, na based nga din sa experience ko, ako madalas din ako magbasa-basa sa mga Facebook kaya sa mga comments. Kino-consider ko naman yun. And then syempre binibase ko rin sa experience ko. Kapag magat ka sa bola is mas nakakatipid sa consumption. Kaya syempre medyo hindi agad gigil yung makina mo eh. Hindi kagaya ng pag magaan eh. Pagka throttle up mo pa lang eh, gigil na yung makina mo, gusto na umalis agad. For sure na lang din, itong nakuha ko tong motor is second hand nga, diba? Mas malakas pa dun sa naging consumption. Naging 20 kilometers per liter lang to. Nagulat nga ako eh. Akala ko big bike dala ko eh. Nag-average, kala ko 400cc na eh. Pag ganun eh. Chinek ko agad yung panggilid. Hindi agad ako muna mekaniko kasi syempre, alam mo naman. Kasi mekaniko ko medyo malayo sa amin eh. Pero although isang city lang naman kami, chinek ko muna yung mga panggilid. Ayun nga, dragging din, may dragging din kasi to eh, sa may bandang part ng minor. Commonly problem kasi ng ano yun eh, ng mga scooter, ng mga automatic. Once na nag-dragging sa minor, minsan madumi yung clutch lining, minsan ayun nga, basta sa clutch assembly ang issue nun. So ang ginawa ko, nilinis ko lang. Siguro okay naman yung groove, re-groove, okay naman performance niya. Kaya lang kasi hindi ko siya trip gawa na ang ano ko kasi long lasting eh. Durability ay ng ano ko eh, gusto ko eh. So nilinis ko. Kapag liliha pala, siguro sa akin sa experience ko na rin, kahit sa mga preno, ang pagliliha ko is di ba ang ikot ng clutch lining is paabante. Siyempre ang liha natin pag maglilinis tayo pasalungat, pa vertical. Kumbaga ang takbo na kasi niya horizontal eh. Kung horizontal mo palilinisin, kasi may tendency na gano'n lang, magbabawas lang siya. Although kakapit na malilinis naman, siyempre mas okay yung mas magaspang na lining para kapit agad. Ayun, nilinis ko rin yung mga bell. And then napansin ko sa bola niya, kumanto na. Siguro na madumi, nag-stack up. Kasi wala namang problem wala namang alog o ano. Siguro dahil na rin sa maduming pulley assembly yun. So nilinis ko lang. Ayun, okay naman. Awan ng okay naman. Ang isang naging problema ko lang is may na-preno sa likod. Yun ulit, binuksan ko, nilinis ko, okay rin naman. And then tumipid nga sa gas nung pinalitan ko ng timbang ng bola. Yun nga mga katek, papasok ako sa trabaho ngayon, so Lunes. Alam naman na kapag Lunes is flag ceremony. So sana di tayo malate. Siguro mga ano pa lang, 7. Di naman siguro kasi dito naman tayo dumaan sa bypass. Hindi naman nagtra-traffic dito usually. Depende na lang kung ito sa dinaanan ko ngayon. Sa ngayon kung may nag-counterflow or may malaking truck. Kasi light vehicles lang dito eh. So dito nga pala ako dumaan sa may bypass road. May ibagtas. May ibagtas na labas na ito naman na ito is ano nga bang barangay yun? Basta mamaya check natin kung anong barangay. Kasi doon ako dumadaan sa sa may Anyaan na ba yun? Maple Group pala, Maple Group, sorry. Mahirap lang dito is kapag umulan, talagang maputik. Ayun, sana magbait na tong si Kimco Super 8. Tawin mga katek, pangalan nga pala na ito, si Sonic.
Pag ako kasi nagkakaroon ng mga ganitong mga, ayun, sasakyan ko, may pangalan din. Mga motor, kahit e-bike na pangalanan namin. Kasi hindi naman yan gamit lang na gagamitin mo lang pag ano, kailangan mo. Mga tinuturing kasi namin itong ano mga kabady namin. Tulad nito, kasama ko sa trabaho. Hindi man ako makapasok sa trabaho pag wala to. Siyempre pag commute tayo, mas malala. Mahal ang pamasahe. Kung tutusin mo sa motor, gasolina, ganyan. Yung maintenance lang. Ano pa doon? Gamay mo pa. Hindi mo basta-basta ayan, tips ko nga lang din sa mga nagbabalak dyan, magkaroon ng motor or may motor na laging kasama sa trabaho, maintain nyo lang. Kung sakaling wala kayong pambili ng mga pyesa na kung alam nyo umandar pa, wala pa namang problem, check nyo lang, linisin nyo yung spark plug, kadena, ano pa ba mga malilinis dyan. Kasi yan kumbaga parang kayo lang din yan bago kayo pumasok, maliligo, hygiene. Sa motor naman, kumbaga parang sa performance sila malinis, ganyan. Kalaban lang naman natin kung sakali tag-ulan pag tag-ulan kasi dun talaga mapuputi ka motor mo, mapuputi ka kadena mo. Danas ko rin kasi, nagdi-kadena din kasi ako, Yamaha SC. Mapuputikan, lalo pag wala kang chain cover. Tapos pag natuyo, pag umara ulit, manunuot na yung mga buhabangin, yung mga putik-putik. Minsan, malalapan, nagkakos pa ng dragging, maingay, lagutok, ganyan. Kala mo kung yung pala, dumi lang. So, ayan, maintain nyo lang para tumagal yung buhay ng motor nyo. Kasi may buhay din yan Siyempre, naamin ko naman, may buhay din yan. Depende naman sa paggamit mo yan Kung ikaw, gamit lang, tapos nasira. Siyempre ako, nadanos ko na yan, nasira. Oo, napagawa ko agad. Although kapag busy ako, check lang, kalkal lang. Kasi di ko na ipipilit yan. Baka mamaya may another sira naman pala, may another problem, lumala pa. Check lang. And then kapag nag-weekend, syempre hanggang Friday lang tayo ang schedule natin. And then pag Sabado, check na natin yan kung ano mga possible na problem pa, para isang baklasa lang. Tingin ko okay naman ngayon yung motor ko. Ang di ko lang din sure yung mga hose ko. Ay, syempre walang clamp Kahit na masigip siguro pagkakabit ko, syempre pag dumagal yun nga lang hindi pumasok dun sa malaking tube na papuntang airbox. Ang ginawa ko, ininit ko yung hose. Nagsok What if kaya pag tumagal pa yun, diba? Syempre makina, init. Kahit na yung carburetor, init yan ng konti kasi kahit di naman nag-iinit talaga yan. So dahil siguro sa temp ng makina, init din ng konti yan. Ito, maganda naman sa dinaanan ko, singit ko lang din. Presko siya, kahit na mausok man. Usok naman ng kumbaga kalikasan di naman usok ng sasakyan. Mahirap pag usok ng sasakyan sa national road, ayan, highway, lagi yan. Usok ng sasakyan, ng mga bus. Minsan jeep pa, nag-uunahan, lalo sa umaga, nagagawa ng pasahero. Wala bibira ng bibira yan. Usok ng mga usok, kumbaga. Dito at least kahit pa paano, presko nga. Ay, ingat lang kayo sa mga ganitong daan guys, kasi syempre mga bahay din itong mga ganitong daan. Ang laging isipin nyo aso. Yan, speaking may aso, kaya alerto dapat kayo. Although kapag nakakabisado nyo na daan, maalam nyo na rin yung mga spot na maraming aso tsaka pwede kayong bumakbak syempre malapat ang gulong na itong Kymco na to. Gas consumption ulit.
Nagmamatter kasi yung ano mga katek yung lapat ng gulong, PSI mo, kung ilang ba hangin. Nagmamatter yun sa consumption ng gasolina Once na naglapat ka ng gulong, may malaki ang chance na malaki din konsumo ng gas niyan. Kapag managnipis ka naman, syempre magaan nalhin, consumption mo is okay naman. Ayun nga, marami rin mga naka e-bike dito, tsaka tricycle, kaya ingat na lang din. Alam naman natin yung iba, yung e-bike marunong lang magpatakbo, di ko man nila lahat marunong magpatakbo, and then nung natuto lang magpatakbo, hindi na nalaman yung mga road policy or mga tawag doon, regulation or standard ba ng pagmamaneho sa mga ganitong kalsada. Kunwari, signal light ka, tingin sa side mirror, observe. Ayun nga sabi nila is be a defensive driver. Kasi once na defensive driver ka, alerto ka, diba? Alerto ka sa paligid mo, katulad yan, mga naglalakad, syempre sa tawid may e-bike, no choice, magka-counterflow yung salubong namin. Okay naman, offensive lang. Katulad yan. Ayun nga, si e-bike naman lumiko, walang signal light. Nanay pa pala nung mamaneho. Alam niyo naman, pag Monday is Vlog Ceremony Day. Usually sa mga company, ganyan kahit government, meron talagang Vlog Ceremony. Malapit na ako dito sa isa pang bypass road. Pa-EPSA na to. So far, okay naman yung motor ko. Wala naman ako nararamdamang kakaiba. Nakakuha siya sa linis, and then palit ng hose, and then proper tono. Siguro mag-a-add na lang din ako ng fuel filter sa may bandang part ng pakarburador, kasi nailagay kong fuel filter dito banda sa bago mag fuel pump para salang-sala talaga, kasi mamaya pabigay yung fuel pump ko, mahirapan tayo. Pero pag bumili ako ng clamp, sasabay ko isang fuel filter na rin para dun sa papuntang carb naman, para double diba, security ba. Try natin dito sa Maple Grove. Sarap dumaan dito guys, malawag. Open na to sa public, itong Maple Grove na road na to. May mga marshal lang dito na nag-iikot, marshal ng Maple Grove. Hindi naman sila naninita ng mga walang helmet dito. Basta huwag ka lang tatambay na matagal, kasi iniisip nila dito pag tumambay na matagal bawal nga. Magsisigayahan na kasing iba kapag tumambay ka na matagal dito. Kaya ayun ang sinisita nila. Merong marshal na nag-iikot-ikot dito. Ayun yung marshal. Yan, okay tayo. Malinis dito. Malinis, gumawa yung mga dito, contractor dito. Kasi under development pa rin tong road na to itong lugar na to Kung mapapansin nyo yun, may mga ukay-ukay pa. Ayun, okay naman ang panahon. Tingin ko tuloy ang Vlog Ceremony namin. Pag ganito kalawak na yung daan, be alert, be defensive driver. Nakatulad yan. Maganda yung side mirror ko kasi although sa nailan din, side mirror ko kasi manipis yung manipis, maliit lang. Allowed naman to. Ilang beses na rin ako nag-checkpoint, hindi ko lang nasasama sa video. Basta ang sabi lang ng enforcer or ng officer is paangat. Kasi 'di ba may mga nagbabarend na
na pababa. Medyo hirap na nun eh. Gaganon-ganon ka pa, nagaganon-ganon ka pa. Ito pa nga, okay naman daw. Basta urig yung ano rin, head mirror mo. Ito kasi, nakuha ko ito, nakaganito na talaga eh. So malawak na yung viewing. Kita mo eh, sanayin na lang talaga kasi kung sa paningin mo is malayo pa, pero in the reality malapit na yon. Ayan, abot pa naman tayo mga siguro mga 15 minutes pa. Mali kasi oras dito sa ano ko eh, Kimco Super 8 ko eh. Sira na kasi ata tong button na dalawa na to, hindi ko na nakakaayos. Uy, by the way guys baka sabihin nyo counterflow ako o kaya nasa car lane ako. Actually si EPSA naman hindi naman masyadong mag-iipit dito. Allowed naman. Makapansin nyo, minsan kami nakakasabay pa kami ditong marshal ng EPSA. Yun, just to inform you rin. Kasi dito sa gawing part ng kanan, ayan, kung makikita nyo, yung mga under construction pa dyan eh. Siguro sa ano lang, doon lang sila nag-iigpit pag may ayun nga, doon na banda sa main road talaga. Diyan na yung ka-team ko, sa kanya Raider na yan na blue. Ayun guys, dito ko na-end ng aking vlog ha. Sana kung nagustuhan nyo yung video ko or anumang pinagsasabi ko ngayong araw, pa-subscribe na lang. Salamat, malaking tulong po yun. Bye bye, peace.